Ang kerosene ganun din. Okay, Ayun. okay. Okay, ipihit pa po tayo dahil may dalawa pa po ito na iwan. Undersecretary Nicholas Felix T. ng Department of Justice. Magandang umaga po sa inyo, Yusek. Good morning. Magandang umaga, Alvin. Magandang umaga, Doris. Good morning, Opo. sir. Ano bang ipinapanukala ninyo, Yusek, sa DOJ kaugnay po sa mga violenting krimen partner involving minors, children, yung NVE? Paano natin sasalagin ito? May mga batas na ba tayo sa mga ganitong sistema na nihilistic violent extremism, Yusek? Yung batas na mismo para doon, no? Para doon sa topic na yan, sa NVE, wala talaga, no? Walang particular na batas. Pero habang wala pang batas dito, pagsamantala, tuwing nagkakaroon ng intersection ng NVE sa mga ibang mga batas, ibang mga krimen, no? Tulad ng OSAEC o ng cybercrime and possibly ng terrorism, pero pinag-aaralan pa namin to, doon natin ipapasok ang mga pag-imbestiga at pag-prosecute. Pero yung narinig naman natin nung past few days, lalo na yung nandun kami sa Senado, ay nakikiusap kami, no, at yung mga ibang mga kasama natin na magkaroon ng batas laban sa NVE at mukha namang responsive ang ating mga senador at kongresista dito. Opo, Yusek, hindi naman po it's a safe zero. Ano po? Kasi kako, babagsak naman yan sa general crimes, halimbawa murder, Yan. homicide, frustrated murder or physical injuries, mga ganon. Correct. Kaya lang, kailangan talaga specific or geared or designed specifically for these kinds of situations. Ano po? Tama yun, no? At mangyayari kasi kung makakapasok tayo, may mga batas na sakop yan na kriminal pag nandun na tayo sa mga resulta na ayaw natin. Pero kung nandun pa lang tayo sa umpisa, sa grooming stage pa lang, gusto natin na pati doon pwede tayo magparusa eh. At yun ang hinahanap natin. At syempre, bukod sa mga criminal na provision, yung batas naman na ating hinahangad ay comprehensive. So lahat ng aspeto titingnan nito, yung pag-protect sa mga bata, mga obligasyon ng mga internet intermediaries, saka mga international relations, among other things. Nung crime mo nun ngayon, halimbawa lang, may nahuli tayong, ano tawag sa kanya, groomer. Groomer. Paanong kaso pag nahuli kang groomer? Kasi wala pa yung finale dun, yung mag-aala Wala pa Chucky ka yung o mag-aala Rambo ka, wala pa Oo, dun. wala pa yung act. On the way pa lang papunta dun. Anong kaso sa groomer, Yusek? Pag-aaralan natin yung pinakamatinding kaso, no, na pwede dyan. Pero kung halimbawa yung groomer ay yung ginagroom niya o yung sinusubok niyang ipagawa dun sa bata ay mag-produce ng CSAM, ayan, may batas tayo dyan. Yung RA 11930, yung anti-OSAIC and CSAM law. Pero kung Yusek, mga sorry, mag-produce ng ano ikamo? ng CSAM, yung child sexual abuse and exploitation material. Ito na yung term na ginagamit natin for child pornography, di ba? Dahil yung child pornography, na-realize natin to this, napakamalamyang term yan, ano? Oo. So, ngayon, term na ginagamit natin sa batas natin, CSAM or CSAM, child sexual abuse and exploitation materials. Ayan. Sige, tandaan namin yung salitang yan, ano? Sisam. Kasi halimbawa, nasa stage pa lang, halimbawa, groomer siya partner. Sabi niya, ang test natin today, patayin mo yung pusa ng kapitbahay. Oo. Oo. Ayan. O pag pinatay naman niya ngayon yung pusa ng kapitbahay, paano yun? Anong crime ng pumatay na bata? At anong Na crime minor nung de edad. na minor de edad? At Oo. anong crime nung nag-utos? Correct. Na groomer? Parang may crime naman tayo dyan, na yung animal abuse. Kailangan ko tingnan, no? Dahil Sa bata? pero ano yan eh, di ba? Siyempre, conspiracy yan. May sa mga penal code naman natin, may mga liabilities din naman yung mga nang bubuyo, no? So, pwede din natin ilagay doon. Pero, napakahina ng parusa dyan, ano? So, gusto talaga natin ng batas na may ngipin. Oo. Pero may isa pa example, yung nakita mo partner yung bata, Oo. yung nagkikwento sa nanay, umiiyak, yung inutusan daw siya na maghubad, tumalon-talon, paano yan? Anong crime doon sa ngayon? May crime ba tayo para sa ganyan? Tingin ko ngayon, pag-aaralan namin, pero sa ngayon, top of my head, pwede natin sabihin child abuse. Pero, again, yung penalty sa ganun, ano? Lalo na pag hindi pa umabot sa punto na yung mga abuse na nakasanayan natin, hindi din ganun kabigat. Oo. Pero matatagalan, sir, kung sakaling tayo ay tututok na dito, hindi ganun kabilis na bababa yung mga espesipiko na batas. Alam mo, may proseso, pero sa experience natin, sa kongreso natin ngayon at yung mga past congresses, tuwing may itong urgent na pangangailangan, mabilis na gumalaw eh. Like, alala mo itong okay. binanggit ko kanina, anti-OSAIC and CSAM law, 11930, napasa to ng
kagalagitnaan ng 2022, pero mga 2021, doon pinaglalaban yun at napasa naman, Anti-Pogo Act, medyo mabilis din gumalaw ang Kongreso dyan, yung AFASA, Anti-Financial Accounts Scamming Act, mabilis din gumalaw ang Kongreso dyan. So sa experience natin, kung may urgent legislation to address evolving criminal trends, mabilis gumalaw ang ating legislatura. Kaya Yusek, malamang alam din po ng groomer o ng mga involved sa sindikato na para mahirapan silang kasuhan kasi wala pang specific na batas. Isa yun sa mga reason kung bakit sila dumadami din. Para yung mga bata na gawin mo yan, hindi ka makakasuhan. Sinasamantalan nila. Correct. Oo. Kaya ang hindi lang dapat criminal provisions ang ating tinitingnan, no. May mga ibang mga remedyo din tayo dyan. Pinaka-importante dyan talaga awareness and prevention. Kaya malaking bagay talaga na isa sa publiko na tong ganap na to. Alam na ng mga taong bayan. At kung nakita talaga natin, madaming nag-react, no. Hindi lang kami sa pamahalaan, hindi lang ang media, pati ang mga individual na magulang, pati ang mga platform, pati ang ordinary na taong bayan, no. Talagang tatak na tatak sa kanila tong NVE at mas mulat na tayo ngayon, no. Kaya tingin ko doon pa lang napakalaking bagay na yan, no, na mapigilan tong problema na to. So ano po ang Posisyon. stand o posisyon ng DOJ? Ikaw na rin mismo nagsabi, talagang laganap ngayon. Ano ang stand yun doon sa pagbaba ng age of criminal liability or discernment na tinatawag? Kami kailangan pag-aralan ng mabuti to, no? Kasi ang solusyon dito sa NVE, isang comprehensive na solusyon yan. Buong solusyon, isang tugon na dapat lahat ng aspeto tinitingnan. Isang aspeto diyan, pwede natin tingnan ang pag-amend ng JJ1, ng Juvenile Justice and Welfare Act, no. So basta kung pag-uusapan natin ang pag-adjust ng age of criminal liability, dapat hindi lang 'yun ang tingnan natin. Dapat tingnan natin ang buo ang problema. Okay. Pero naniniwala ka rin, Yusek, na parang ginagamit din siya ng sindikato. Ang ginagamit nilang mule o courier, yung mga below 15, dahil alam nila na dadalhin lang naman sa DSWD at